Itinanggi ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na humingi sila ng porsyento sa flood control projects na nakuha ng mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. Isinangkot sila sa umano'y katiwalian batay sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Balitang hatid ni Darlene Cay. 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, isang direktor ng Unified Project Management Office, at isang dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President, ang pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din anilang kickback na inaabot nila sa chief of staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang anila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Marvin Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund requests niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din daw sina Romualdez at ko ni Uswag Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldi Co. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na anila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang daw, nagsauli umano ng pera ang isang June. Driver ni Eduarte Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio pati ang alegasyon laban sa kanya. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. I never went to that office and I categorically say that those
allegation mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. Ipatatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Itinanggi rin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang akusasyon ni Diskaya. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Si House Speaker Romualdez tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Kahit kailan daw, hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil walang sino man ang kayang manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Iginiit naman ni Congressman Zaldico na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga alegasyon na anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at lumihis sa accountability. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Romulo ang pag-uugnay sa kanya sa maanumalyang bidding. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ikinagulat naman daw ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Pinag-aaralan din ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Demolition job o panirira raw sa kanya ang mga paratang ng mag-asawa. Wala raw katotohanan ng mga ito at hindi pa raw siya kongresista nang mapunta sa mga Diskaya ang kontrata. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sino mang contractor. Kahit kailan hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Todo tanggi rin si Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona sa mga pahayag ng mga Diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si Diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Nanindigan din si Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio na wala siyang tinanggap na pera mula sa mag-asawang Diskaya. Wala raw ghost project sa kanyang nasasakupan. Kung may proyekto man daw doon, DPWH daw ang nangangasiwa. Maghahain din daw ng kaso si Laguna Representative Benji Agaraw na itinanggiring humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Mariinding pinabulaanan ni Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ng mga paratang laban sa kanya. Mariinding itinanggi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ang mga paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mag-asawa. Pinabulaanan din ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basihang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Iginiit din Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na wala siyang tinanggap na pera o pabor mula sa mga Diskaya. Sabi naman ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 100% hindi totoo ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Wala raw silang proyekto sa kanyang distrito. Magsasampa raw siya ng kaso laban sa mga Diskaya para sa kanilang anyay kasinungalingan. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga Diskaya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mariinding itinanggi ni dating Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects ng gobyerno. Itinanggi rin ni Rillo na ginamit niya ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez para makakuha ng pera sa mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. Gagawin daw ni Rillo ang lahat ng legal na hakbang para linisin ang pangalan nila ni Romualdez at panagutin ang mga nagtangka umanong sirain ang kanilang reputasyon. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang opisyal ng gobyerno na idinawit ng mga Diskaya sa kanilang affidavit. Andaraw ibunyag ng mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya ang lahat ng alam nila tungkol sa mga umunoy maanumalyang proyekto ng gobyerno. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kadalasan pag ano na po yung... Ito'y matapos ibunyag ng mga Diskaya ang pangalan ng mga kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways na humingi umano ng porsyento sa flood control projects. Ang ibang nasa listahan, maring itinanggi ang mga aligasyon. Humihingi rin ng proteksyon ng mga Diskaya sa Pangulo at sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay niyan. Handa raw ang Malacanang na bigyan ng proteksyon ng mga Diskaya basta't kumpleto ang kanilang testimonya at ebidensya laban sa mga taong idinadawit nila. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, may mga kondisyon munang dapat matupad bago gawing state witness ang mga Diskaya. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Di ba? Give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered for immunity. Yun talaga ang Whistleblower Act. Ang gusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Baka kasi nagiging selective lang sila at wala tayo nakikitang kailan nag-start ang pakikipag-usap dito. So ito bang mga binanggit nila from the time ng 2016 o ngayon lang? Meron bang naprotektahan o selective lang? Update sa paghahanap ng mga otoridad sa labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake sa Batangas, may mga bagong buto na na-recover doon. Kabilang ang isang bungo sa 16 na hinihinalang buto ng tao na nakuha ng Philippine Coast Guard at pulisya nitong September 5. May mga nakuha ring 6 na sandbag at 2 tali. Noong September 4 naman, may nakuha ring 23 buto at isang itim na net. Ayon sa Laurel, Batangas Police, na-turn over na ang mga naturang buto sa Scene of the Crime Operatives o SOCO para sa pagsusuri. Isinumiti na ng Commission on Audit sa Ombudsman ang ilang paunang ebidensya batay sa special audit na kanilang ginawa kaugnay sa Ghost Flood Control Projects. Nakitaan ng mga irregularidad ang ilang taga-Department of Public Works and Highways at kontratista. Balitang hatid ni Joseph Moro. First batch pa lamang ito ng mga ebidensya ng ginagawang special audit ng Commission on Audit o COA sa mga maanumalyang flood control projects. Agosto nila ito sinimulan pagkatapos ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga maanumalya umunong flood control project. Kasama ng COA ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahain ng mga ebidensya sa Ombudsman. Meron po kasing period yun na pwedeng buksan, which is actually 3 to 10 years. So it can be opened anytime. 5 proyekto sa Bulacan ang binusisi ng COA na napag-alaman nilang mga ghost project na may kabuang halaga na 341.7 billion pesos galing sa 3 kontraktor. Kaya naghain ng ebidensya ang COA laban sa mga kontraktor na Wawaw Builders at sa may-ari nitong si Mark Alan Arevalo na batay sa record ng DPWH ay may 2 ghost projects sa Bulacan na nagkakahalagang 151 milyon. Kasabwat anila niya ang mga opisyal ng DPWH na sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Project Engineer Paul J. Sunduya at Construction Section Chief JP Mendoza. May ebidensya din ng COA laban sa kontraktor na St. Timothy Construction Company na kinakatawan ng isang Maria Roma Angeline Rimando pero isa sa mga kumpanya na mag-asawa ang Diskaya na kasabwat ang mga parehong opisyal ng DPWH Bulacan District kasama ang 3 iba pa.
Para naman ito sa 2 ghost flood project na may halagang 135 million pesos. Nakitaan din ng ebidensya ang contractor na Sims Construction Trading na ghost project ang 55.7 million na proyekto sa Baliwag, Bulacan na pinuntahan ng Pangulo. Bukod kina Alcantara, Hernandez, Mendoza at Galang, sabit din ang may-ari nitong si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH para sa 55 million na ghost project. Pero bakit ngayon lang ito nabubusisi ng COA? Sa amin po kasi post-audit, it's after the transaction. Kaya po nga minadali na namin kasi kung regular audit, matagal. Kaya po, finanood audit namin, hinatak na po namin lahat ng dokumento para po maging mas mabilis. Ang ombudsman ang magsasagawa ng preliminary investigation para malaman kung ano ang pwedeng isampang kaso sa kanila sa Sandigan Bayan. Siguro baka mga ilang linggo kaming nandito halos araw-araw nagfa-file ng kaso. Kasi ang pag-file ng kaso dito, upon our coordination with the fraud audit team ng COA, ay kada proyekto. Enough talk, let's start acting and filing the cases. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sisibakin sa pwesto ang lahat ng mga opisyal at tauhan ng DPWH na lalabas sa investigasyon na ginagawa ng Commission on Audit na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Bukod sa mga sabit sa audit report sa Senado, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang 8 taga-DPWH na anilay humihingi ng hanggang 25% na suhol kasama na si Undersecretary Robert Bernardo na ayon kay Dizon ay nag-retire na pero hindi raw ito makakalusot. Pinangalanan naman ni Senador Panfilo Lacson si DPWH Undersecretary Maria Caterina Cabral na umano'y tumawag kay Senador Tito Soto para mag-alok ng mga insertions sa budget. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag sina Bernardo at Cabral pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nakausap naman na daw ni Dizon si Cabral. Nagpapaliwanag siya sa akin. Sabi ko sa Senado, magpaliwanag ka doon. Nag-deny siya sa akin sa harap ko. Simple lang ang sinabi ng Pangulo. Lahat ng dapat managot ay dapat managot. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humabol sa pagdinig ng Kamara ngayong umaga ang kontratistang si Pacifico Diskaya. Pinangalanan doon ng isang dating Bulacan DPWH Assistant District Engineer ang ilang senador na sangkot daw sa maanumalya umanong flood control projects. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sa pagharap ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa House Infrastructure Committee, pinangalanan niya sina Senator Chicoy Estrada at Senator Joel Villanueva na sangkot sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Inisa-isa ni Hernandez sa mga proyekto at kung magkano ang halaga ng kada proyekto. Nakatanggap daw si Estrada ng 355 million pesos na halaga ng mga proyekto nitong 2025, habang si Villanueva 600 million noong 2023. Ayon sa kanya, tig 30% ang tinawag niyang SOT ng dalawang senador. Sabi ni Hernandez, nakapag-isip-isip daw siya na ibunyag ang kanyang nalalaman nang madetine raw siya sa Senado. Inamin niyang tama ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na tila naging legman o bagman na lang ang mga engineer sa DPWH. Inihayag pa ni Hernandez na kung gusto raw ng mga politiko makakuha pa ng mga proyekto na dapat magbigay sila ng 2% na finder's fee kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi ni Hernandez, si Alcantara ang kumukuha ng kahon-kahon ng perang dinadeliver sa opisina niya ni Sally Santos ng Sims Construction Trading. Iniugnay rin ni Hernandez si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Hernandez, wala rin siyang ginagalaw sa pera. Hiniling pa ni Hernandez sa Infracom na huwag siyang ibalik sa Senado dahil sa kanyang testimonya. Matapos mag-usap ang mga miyembro ng komite, tiniyak ni Infracom Co-Chair Terry Bidon na kakausapin nila ang kanilang counterpart sa Senado para sa Kamara madetine si Hernandez. Pinabulaanan naman ni Alcantara ang mga pahayag ni Hernandez. Sa isang pahayag, mariing tinanggi ni Senator Estrada ang mga alegasyon ni Hernandez. Hinamon niya si Hernandez na magpa-lie detector test silang dalawa. Wala pang pahayag si Senator Villanueva. Sa umpisa naman ng pagdinig kanina, binasa ni Ridon ang pangalan ng lahat ng mga kongresistang nakapagsumite na ng kanilang full disclosure na wala silang negosyo o anumang interes na konektado sa flood control project. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang dalawang sakay ng isang pampaserong van sa Talisayan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, papuntang Hingoog City ang van mula sa Cagayan de Oro City.
Kwento ng dalawang saksi sa pulisya, nakaupo sa tabi ng driver ang gunman na isa ring pasahero. Bago bumaba ang suspect, bigla raw nitong binaril ang driver at dalawang pasahero ng van. Nasawi ang driver at isang lalaking pasahero habang sugatan ang babaeng pasahero na isinugod sa ospital. Kinukumpirma pa ng pulisya kung hold up ang motibo sa krimen at kung magkakilala ang nasawing driver at gunman. Patuloy na nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin sa likod ng kanyang kabarangay sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na sa kanilang bahay ang 30 anyos na biktima nang madaanan niya ang 25 anyos na sospek sa barangay Ambunao. Hindi raw agad pumasok sa loob ng bahay ang biktima at namalagi sa labas. Doon na siya sinaksak ng sospek gamit ang isang kitchen knife. Kasalukuyan siya nagpapagaling sa ospital. Nadakip naman sa follow-up operation ng mga otoridad ang tumakas sa sospek. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napagtripan lang ng sospek ang biktima. Naharap sa reklamong frustrated murder ang sospek na walang pahayag. Mabibilis na balita po tayo. Sinagip ng mga otoridad ang mga menor de edad na pumupwesto sa footbridge sa EDSA Timog sa Quezon City. Hinihinalang gumagamit sila ng solvent dahil may nakuha sa operasyon ng mga bote nito. Isinailalim sila sa profiling at napag-alaman na ang pinakabata ay 11 taong gulang habang pinakamatanda ay 17. Sinagip ang mga kabataan dahil sa mga natatanggap na reklamo ng ilang residente at napapadaang motorista. Dinala sila sa mga social worker para may proseso at mabigyan ng intervention. Arestado sa operasyon ng NBI ang isang empleyado ng Olongapo City Planning and Development Office dahil umano sa pangingikil. Ayon sa NBI, inireklamo ng isang negosyante ang suspect dahil sa banta umano na hindi siya bibigyan ng building permit kung hindi kukunin ang serbisyo ng inirereto niyang kumpanya. Mas mataas din daw ang babayaran ng biktima kumpara sa dapat na bayad. Inaalam pa kung pag-aari ng suspect ang inaalok na kumpanya. Maharap sa mga kaukulang reklamo ang suspect na itinanggi ang akusasyon. Nagpiyansa na rin siya. Samantala, sasampahan ng kapareho ngunit hiwalay na reklamo sa piskal ang kasamahan ng suspect. What a way to end his Beauty Empire taping si Opa star Chue Bomin. One moment intense at seryoso pa ang eksena ni Bomin at ng co-actor niyang si Sid Lucero. Pero habang nakagapos ang Korean actor, sinurpresa siya ng cake at flowers ng Beauty Empire team. Beauty Empire, your family? Yeah. It's very good experience. Naging emosyonal si Bomin sa cutie prank. Sa kanyang mini speech, inilarawan niyang good experience ang 4-month na taping dito sa Pilipinas. Aminadong worried siya noong una sa pagganap as Alex, pero malaki raw ang naitulong ng mga katrabaho sa kanyang confidence. Maraming memories daw na nabuo si Bomin na dadalhin niya sa Korea. Mga mare at pare, abangan ng mas tumitindi pang mga twists and turns sa kwento ng Beauty Empire. 9:35 p.m. sa GMA Prime at 11:25 p.m. ang delayed telecast dito sa GTV. Pahabol na mainit na balita, nagbigay ng pahayag ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagkakapostpone ng confirmation of charges hearing sa nakatakda sana sa September 23. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, hindi sila maghahain ng mosyong may kaugnayan sa kalusugan ng dating Pangulo kung hindi suportado ng mga nangungunang medical expert. Umaasa silang papayagan ng kasalukuyang administrasyon na pauwiin na ng may dignidad ang dating Pangulo bilang bahagi ng interim release.